Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Canva. And this will be for face cutout. And usually, ginagamit for rep, magnet, giveaways, or souvenirs. So, as you can see, I am using Canva. Yung canvas ko po ay 3x4 at ang aking subject is yung aking pamangkin. So, as you can see, gumamit ako ng magic grab to grab yung baby, yung mismong baby. And kailangan natin ng pro account dito sa Canva. Okay. So, ayan. Dinilit ko lang yung mga unnecessary or unwanted picture. Tapos, gamitin natin ulit yung Magic Studio at gamitin natin yung Magic Eraser. As you can see po, minamano-mano ko yung pag-erase or pag-delete ng mga edges. So, for me to smoothen out yung face or yung edges ng face ni baby, minamano-mano ko po. So, ayan ang ginagawa ko. But if meron kayong Photoshop or may alam kayo sa Photoshop, pwedeng-pwede nyo po itong gamitin for face cutout. Pero, syempre, hindi naman lahat marunong gumamit ng Photoshop at hindi naman lahat may Photoshop. Kaya, ito yung gamitin natin, Canva. Okay, i-clean lang natin yung edges ng face ni baby. Alright, so ayan na. I-resize lang natin. And then, yun, lalakihan lang natin yung pinaka-face ni baby. Yung sakto lang doon sa canvas na meron tayo. And after that, syempre, lalagyan natin ng pangalan ni baby. Okay. Hanap lang tayo ng cute na font. Okay, so pagkatapos natin makahanap ng cute na font, palitan din natin ng kulay yung pangalan ni baby. And of course, lagyan din natin ng konting effects para naman, medyo gumanda. At nagdagdag lang ako niyan ng curve. So, para hindi naman straight lang yung pangalan ni baby. So, ayan. And then, pag okay na, i-resize nyo lang ulit yung picture ng baby, even the name, doon sa canvas natin. Okay? Alright, so isi-save na natin to as PNG. As you can see, hinit ko lang yung save. So, medyo loading dyan. And may kita nyo, lalakihan ko yung size para hindi siya mag-blur. Tapos, i-click ko lang yung transparent background para mas save siya as PNG. So, wala siyang background. Dahil gagamit pa tayo ng another application para maglagay ng outline. And for the outline, gamitin natin itong Bazzart na application from Play Store. So, ito yung gagamitin natin para maglagay ng outline. At may kita nyo dyan sa baba, at doon sa bottom part, nandun yung mga options niya. Hanapin nyo lang po yung outline. And then, pwede nyo laruin yung kapal ng outline na ilalagay nyo. So, first, maglalagay muna ako ng color white na outline and then isa-save ko yan. Tapos, babalik ako ulit dyan sa Bazzart, i-delete ko yung file. And yung kaninang nilagyan ko ng outline ng white, i-upload ko siya ulit kay Bazzart. So, ito po yung ginagawa ko para maging dalawa yung outline ng aking face cutout. At nakita nyo dito na merong watermark si Bazzart. So, tatanggalin natin yan mamaya gamit ang Canva. So, the same process lang po, outline, and then pili lang kayo ng ibang kulay. Ako ang pinili ko dito is light pink dahil girl ang ating subject. And dahil light kasi nga baby. So, ayan. Dagdagan ko lang yung thickness ng ating outline and then isa-save ko na yan. Alright. At babalik ako sa Canva. So, mag-create ako again ng panibagong canvas but with the same size, 3x4. I-upload ko lang yung picture na nilagyan ko ng dalawang outline. Ayan. As you can see, meron pong watermark si Bazzart dyan.
gamit lang tayo ng magic eraser, delete lang natin yan, and then wala na yan. Okay, so ayan, nag-i-erase na siya. And then, pwede nyo nang i-resize, liitan, or lakihan yung picture ni baby. So, sa akin, okay na yung size niya. Sinave ko lang din siya ulit ng PNG transparent background. And then, ayan na, okay na yung inyong face cutout. So, may pangalan na siya, may outline na rin siya. Pakita ko sa inyo yung final product.